Reaction lang ako dito sa kay former Supreme Court itong Associate Justice, itong si Carpio na tungkol ito sa impeachment ni VP Sara na pagka itong impeachment na to na i-order o sabihin ni Bongbong Marcos na iusad talaga to na magkaroon ng special session dito sa Senate is magkaroon siya ng problema dito sa impeachment na to. Kasi sinabi daw una kasi nito ni Bongbong Marcos na wala siyang pakialam dito sa impeachment kasi dito to sa mga ah, ang trabaho to ng mga congressman. Ito sa sa mga congressman sa mga senador. So walang pakialam ang presidente dito sa impeachment kaya hindi umusad to na impeach si VP Sara sa Kongreso dahil hindi nga niya pinakialaman to kasi hindi niya saklaw ang ganitong klasing kaso o impeachment kasi nga presidente siya. So hindi siya pwede makialam dito. Kaya nag-file yung iba, umusad to na impeach si VP Sara sa Congress at ngayon nasa Senado na. Ito ngayon yung na-interview to si Carpio na pwede to na magsabi siya na magpatawag ng special session para uusad ang impeachment. Kaya lang may nauna siyang sinabi dito na wala siyang pakialam, wala siyang power na sabihin sa Senado na mag-special session sila para uusad ang impeachment. Tapos sinabi rin to ni Chis Escudero na hindi nila to pwedeng galawin ngayon kasi nga break na po ang Senate. Babalik pa ho sila sa June 2. Doon pa ho magsimula itong impeachment trial ni VP Sara sa Senado. Kaya ito ngayon ang nakikita ni Carpio na mukhang magka-problema ang presidente nga kung magsabi siya ng i-special session to. Ipasok natin ang video para maintindihan natin at panuorin yung video na yan na ipapasok ko para maintindihan nyo kung bakit gumawa ako ng reaction nito kasi nga ang dami na ngayon lumabas sa mga social media na impeach na nga si VP Sara. Hindi pa siya totally impeach kasi kapag na-impeach na siya sa Senado, yun na yun. Ipasok ko yung video at paki-subscribe po ang YouTube channel na to at paki-like ang video. Bilang isang legal luminary na nga po, ano justice ang pananaw ninyo dito? Well, tama si Senate President Escudero na Oo. they cannot take up the Oo. impeachment, no? Dahil they're in recess now Oo. and they have to be in session to convene as an impeachment court. Yeah. Pero may paraan dyan. Katulad ngang nirecommend ni former Senator Drilon, the President can call a special session. No? Okay. Oo. Kaya lang, the President will have to give a very valid reason for calling a special session. Kasi sabi niya, he's not interested. He's not behind the impeachment. Oo. Oo. No? Pinabayaan niya lang ang House na to go ahead, no? kung on his own, he will call for a session para they can convene as an impeachment court, he's taking an active part already. Yeah. No? Oo. So he will be contradicting himself. Mhm. Secondly, tama yung sinabi ni President Marcos that the executive has no role in the impeachment. Dahil sa Ligang Batas, it's the House that has nakalagay doon exclusive power to initiate impeachment proceedings at saka yung Senate has the sole power to decide, to try and decide impeachment cases. So wala talagang pakialam ang executive. So if on his own he will call a special session to so that the impeachment court can be convened, he's now playing a role, no? Yeah. So, Oo. may problema siya dyan kasi Oo. sabi niya he's not really part of it. Oo. So what he can do is he can call a special session for a very valid reason. Like He what? can call Ano? a special session for Congress to enact a supplemental budget to correct the errors in the 2025 budget? 2025 GAA. Oo. Katulad ng he will call a Oo. special session for Congress to
restore the budget of PhilHealth, 74 billion yon. Yeah, To yeah. restore the budget of Oo. DepEd for computerization, 12 billion yon. Oo. To restore the budget of AFP modernization, that's 15 billion. At saka, to quiet down the anger of the people, he will realign the congressional insertion. Remember, the Congress inserted 289 billion at saka hindi niya binito yon. Oo. So, Oo. puro pork ito. Oo. So, pag yung mga the funds that he will now restore to PhilHealth, to DepEd, and to AFP, kukunin niya doon sa pork barrel na 280 billion na insert ng Congress. So, yun, acceptable sa tao yun. At saka, very legitimate yun. And then he will say, okay, I will call a special session for 20 days. Kailangan minimum of 20 days eh. Bakit? Dahil, let's say, mabilis naman yung Congress ipasa yung amendment to the 2025 GAA. So they have time to conduct, to organize, for the Senate to organize the impeachment court. But Mag-convince sila as impeachment court at mag-convince saka sila kasi may manumpa na 20 sila days during sila, those no? 20 days of session na Yeah, merong but mga yung- sige po. Yung sa ligang batas, nakalagay doon, the respondent in the impeachment must be given 10 calendar days to Okay. submit his answer or her answer. So, kailangan ng 10 calendar days. Hindi ka agad you cannot start the trial right away. Yeah, oo. Para pasagutin din yung other side, di ba? Yung panig oo. ni Vice President Duterte, yun ang sinasabi nga nila, kaya hindi kakayanin pag dun pa sa June 2, di ba? Yes, Oo. tama. So, Oo. 10 calendar days, during the 10 calendar days, the Senate can amend its rules on impeachment to allow judicial affidavit. Dahil pag may judicial affidavit, yung direct examination is by affidavit na lang, mabilis yan. It will cut down trial work by 60 to 70%. So, ang witness, tatanungin na lang on cross-examination. Wala nang direct examination. So, that will expedite the proceeding. Kaya gawin yan, the entire trial in 10 calendar days. No? 3 days each side. Pwede na yun. Oo. So, it has to be minimum 20 days. Oo. Pag So, ganyan, pwede. okay. Kaya. Okay. Justice, 20 ito. days. Oo. So that means pag tinawag niya by February 10, Oo. so Oo. by the end of the month, pwede sila matapos. And Okay. of Oo. course, it will affect the campaign period kasi the campaign Yeah. period. Yep. Oo. Pero at least they can still campaign March and April. Malinaw ang sinabi doon ni dating Associate Justice Carpio na magkaroon talaga ng problema daw pagpakialaman ni Bongbong Marcos. So dapat ang pakialaman niya na mag-special session yung budget ng 2025 kasi yun ang pinaka-controversial. Maraming galit na mga tao. At saka yung sa PhilHealth, ang daming problema doon sa budget na yun. Yun ang dapat niyang ipatawag ng special session. Pero itong impeachment, pag ipatawag niya to na mag-special session ang Senado, mayayari siya sa mga taong bayan. Kasi sinabi na nga niya na di siya nakikialam dito. Kita naman natin sa interview nung nakaraan na hindi siya daw nakialam dito sa impeachment. Kasi trabaho ng Congress to. Tama nga naman. Ngayon, ang ano ngayon nakikita natin is si Chis Escudero, tama yung sinabi niya na pwede nilang ipagpaliban ang impeachment sa ngayong June, pagbalik nila sa sesyon. Tama din yun ang sinabi ni Bongbong Marcos na hindi siya pwede makialam kasi mga kongreso ang di pwedeng diktahan ang kongreso. So, pag yan ang pakialaman niya, panibago na naman tayo ditong budol, ditong presidente na to na, sige, i-special session na yan. Walang isang salita na ngayon ang presidente na magsabi siya na wala siyang pakialam dyan sa impeachment. Pag magsabi siya sa sunod linggo na mag-special session, so malaking dagok na naman to sa kanya o sa nakapaligid sa kanya. Kasi sigurado to ngayon na magkaroon talaga to ng galaw. Kasi si VP Sara napanood natin na mayroon na akong napanood na video na interview, chill lang siya.
Wala siyang parang taranta. Depende na siguro sa kanya yun. Kung impeach, di tapos. Pero ito ngayon, si Bongbong Marcos, nasa kanya ngayon ang mata sa mga tao kung ano ba talaga ang movement ang gagawin niya dito sa impeachment kasi may sinabi siya noong nakaraan na sinuportahan siya ng Iglesia ni Cristo pero sa bandang huli pa wala siyang pangil na pwedeng sabihin talaga na wala siyang pakialam sa impeachment. Wala nga siyang pakialam doon. Pero ito ngayon nasa Senado na hindi siya pwedeng anuhin niya na kayo special session na yan. Unless kung sabihin talaga niya yan, makikita na talaga lalo sa taong bayan na ito talaga siya ay isang bangag, walang isang salita. So ang dami natin na ngayon na nakikita na dito sa mga impeachment na ano ba ang nangyari, ano ba ang kaguluhan talaga ngayon. So pag tayo kasi tumitingin tayo sa ating paligid, tumitingin sa ating bansa, makikita talaga ako mismo, nakikita ko talaga napakagulo talaga sa politika. Yan talaga ang unang nagpapagulo sa atin. Dahil ang mga politiko kanya-kanya na. Lalo ngayon mag-i-eleksyon na. Mag-umpisa na ang campaign period itong, ano bang petsa ngayon? Malapit na ang campaign period nila. So ito lalo pa tong iinit, lalo pa tong mag-iba-iba ang nito, yung mga balita araw-araw kasi mayroong mga kandidato na tong parang pumasok tong impeachment na to, parang yung iba nito parang against, yung iba nito gusto, kaya ang mga tao dito parang nagsasabong dahil sa politika. Yan yung nakikita ko dito sa atin sa Pilipinas ngayon na sobra talaga sa politika. Isa pa itong presidente natin na wala talagang isang magsalita, kaya gulo-gulo.